programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. September na, talaga namang napakabilis ng araw, no? Umpisa na ng Burr months at tayong mga Pilipino, kilala hindi lang sa hospitality, kundi ganun din sa pagkakaroon ng longest Christmas celebration. Nakaka-excite, di ba? Kaya naman i-welcome ang araw na ito ng may ngiti at pag-asa. Para sa mga maagang babiyahe papasok ng eskwela o opisina, anong outfit kaya ang babagay sa pagsalubong mo sa unang araw ng panibagong buwan? Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo unang maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Sabay kaming mapapanood via online streaming sa www.ptv.ph. Kasama niyo po ngayong Thursday morning, September 1, 2016. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. At eto, welcome September with a smile. Ang sunrise po natin 5:44 ng umaga, habang yung first sunset of September naman 6:08 ng gabi. At bilang gabay sa ating lahat ngayong unang araw ng Setyembre, makakapanayam na natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, walang iba kundi si Miss Shelly Ignacio. Good morning Miss Shelly, unahin na po natin ito. Ano na po bang update dito sa low pressure area na binabantayan natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Nasaan na ba ito at inaasahan pa ba natin na ito ay made-develop sa pagiging isang ganap na bagyo? Magandang umaga rin sa iyo, Amor, at sa ating mga tagapanood. At para nga dito sa ating binabantayang low pressure area na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility noong August 30, ay huli natin siya namataan sa layong 605 km ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon, as of 4 a.m. ay isa pa lamang siyang low pressure area, pero sa loob po ng 12 oras ay magiging ganap siya na bagyo at tatawagan po natin siyang Enteng. At itong tinatahak niya pong direksyon ay papuntang Japan. Naku, ayan, within the next 12 hours pala ay magbabantay na naman tayo sa isang panibagong bagyo. Kaya wag po kayong makampante. Dapat po ay manatili po kayong nakatutok dito lamang sa Panahon TV. At dahil nga po nabanggit nyo ang pananatili ng low pressure area, dito po yan sa loob ng ating boundary. Ano po ba ang magiging epekto niyan dito sa lagay ng ating panahon ngayong araw? Para po sa ating lagay ng panahon sa loob ng 24 oras, meron pa rin tayong southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto dito sa kanlurang bahagi ng ating northern Luzon. Dahil dyan, asahan natin itong rehiyon ng Ilocos, kasama rin itong probinsya ng Apayao, Cagayan at ang mga isla ng Batanes at Babuyan. Magkakaroon ng maulap na kalangitan, may kasama yung mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at pagkilat at pagkulog. Samantalang sa Metro Manila sa titirang bahagi ng ating bansa, magiging maganda ang lagay ng ating panahon, mainit at malinsangan, pero may mga inaasahan pa rin tayong mga isolated na paulan, ngunit ito'y panandalian lamang. At dahil may mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog pa rin mararanasan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, huwag kakalimutan ang pagdadala ng payong bago kayo umalis ng bahay. At eto naman po, Michelle, dahil unang araw po ng Setyembre, magbigay lang tayo ng kaunting overview para sa ating mga manonood. Ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon this month kung pag-uusapan po natin ito pong weather systems at yung dami o bilang ng bagyo na posibleng pumasok ng ating POR? Ngayong buwan ng Setyembre, ang mga inaasahan nating mga weather system ay Intertropical Convergence Zone, Southwest Monsoon o yung hanging habagat, kasama na rin itong Low Pressure Area o LPA at itong Tropical Cyclone o yung tinatawag nating mga bagyo. Yung inaasahan nating bilang na Tropical Cyclone o bagyo na papasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility ay 2 hanggang 4. At yan ang pasilip sa atin sa inaasahan nating lagay ng panahon this September. At nabanggit nga sa atin, meron 2 hanggang 4 na possible tropical cyclones na pumasok ng ating POR. Kaya patuloy po kayong tumutok dito lamang sa aming programa para po malaman din natin ang inaasahang mga pagbabago sa mga susunod na araw. At panghuling katanungan na lamang po, Michelle, eto naman, dahil September na nga, ano na po bang update natin dito naman sa La Nina? Posible po ba na maramdaman na natin yung epekto nito ngayong buwan? Itong umiiral na La Nina sa atin ay inaasahan natin na magkakaroon tayo ng posibilidad na 55 na posibilidad na magkaroon tayo ng La Nina, samantalang ang ating neutral stage naman ay 45%. Sa ngayon, itong
Inaasahan natin na yung ating La Nina ay magiging slightly favored sa September hanggang February na roughly 55 to 60% na magkakaroon tayo. Alright, so ibig sabihin pala ay patuloy nga ang pag-akyat ng probability na magkakaroon po ng La Nina development sa mga susunod na buwan at patuloy po natin yung babantayan sa tulong ng Pag-asa. Maraming salamat sa binahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at mga dagdag kaalaman para sa ating mga viewers ngayong umaga. Nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Yan nga po si Michelle Ignacio. Sa ibang usapan naman, naglabas po ng traffic advisory ang MMDA kaya naman bilang gabay para sa mga motorista, narito po at tunghayan natin.